Sa gitna ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng bansa, partikular na sa usapin ng katiwalian at politika, may panawagan naman ng Simbahang Katolika hinggil dito. Ang detalye sa report ni Gab Villegas. Ngayon sisimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy pa rin na nagsasalita ang Simbahang Katolika sa mga usaping panlipunan. Sa pastoral letter ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na inilabas sa kanyang Facebook page na nagsilbing laman ng mga homilya sa mga parokya ng Archdiocese para sa Ascension Sunday, dito ay pinuna ng Arsobispo ang paghawak umano ng Senado sa impeachment process. Tinawag ni Archbishop Villegas ang pagpapalit ng liderato sa Senado na tila graffiti sa pader na nagpapakita ng isa na namang tusong plano para patagalin ang paglilitis at gamitin ang institusyon bilang kalasag para sa isang pinaghahanap ng batas. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, tagapagsalita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at rektor ng EDSA Shrine, mahalaga pa rin na magkaroon ng boses ang simbahan sa mga ganitong usapin. Kaya itong ginagawa naman ng simbahan, pagbibigay lamang ng gabay, lalong-lalo na sa publiko, na maging mapagmatsyag tayo, and then na tayo mismo ay hanapin natin yung accountability sa mga lingkod ng bayan. Kasi kapag wala ng ganito, magpapatuloy lang yung mga pang-aabuso. Ibinahagi rin ni Father Ceciliano ang posisyon nito sa pagbabago ng liderato ng Senado at paglilitis sa pangalawang Pangulo. Well, it was a tactical decision on the part of the supporters of the Vice President. At ang maaaring nilalayo nila, yung impeachment na ito ay pwede siguro nilang mamaniobra, pwede nilang magawa ng paraan na papabor sa pangalawang Pangulo. So nakakalungkot dahil yung objectivity ay nawawala. Kasi ang hinahanap lang naman natin dito, yung accountability nga sa mga nasasangkot sa katiwalian. At meron ding kaso kasi na inihain na nga dito sa pangalawang Pangulo, dapat din na rin talaga. So hopefully yung Senate magiging mas objective sila, mas kakatigan nila yung ebidensya, at hindi lang papabor sa isang politiko dahil kaalyado nila ito. Nanawagan naman ang simbahan sa mga opisyal ng pamahalaan na unahin ang interes ng bansa. Well, sana isapuso nila yung paglilingkod sa bayan at lalong-lalo sa mga Pilipino. At the way things are going, mukhang sariling interes ng kanilang mga kaalyado, unfair yan sa mga Pilipino. So I hope as public servants, they do the utmost service na pwede nilang ibigay sa mga Pilipino. So Filipino first, bago sarili, bago politika. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.